Nung una pang panahon, alam naman natin na maraming pinagbabawal na gawin at ipagawa sa mga kababaihan. Ipinagbabawal silang magtrabaho na dapat sa mga kalalakihan lamang. Wala silang karapatang mamuno o makapag-aral man lang. Nasa bahay lamang sila at magsisilbi sa kanilang asawa at mga anak. Madalas pa nga, ang iba ay minamaltrato ng hindi tama at binababa ang dignidad ng mga kababaihan noon. Alam nyo ba may isang babae na nagbigay ng tapang na gawin ang kakayahan ng mga kalalakihan? Sa katunayan, sa kwento natin ngayon, may isang babaeng malakas ang loob at nagawa niyang makapagtrabaho na mga lalaki lamang ang may karapatan gawin ito. Para lamang matupad niya ang pinapangarap niyang maging isang doktor at nagpanggap nga siyang lalaki. At ginawa niya ito mula nang siya ay tinulungan ng kanyang mga mentor at namuhay siya sa pagiging lalaki hanggang nabubuhay siya. Sa video natin ngayon, alamin natin ang naging buhay ng isang babae na matupad lamang niya ang kanyang pangarap kahit sa mahirap na paraan. At paano nalaman ng iba na isa pala siyang babae? Ano nga ba ang nakatagong histeryo ng kanyang buhay? Tara, tuklasin natin ang histeryo ng talambuhay ni James Barry. Tara, simulan na natin. Hindi talaga aakalain na magagawa ni James Barry ang magpanggap na lalaki sa haba ng panahon. Ang taong ito na nagpanggap na lalaki ay si Margaret Ann Bulkley na isinilang sa Cork, Ireland. Ang kanyang mga magulang ay sina Mary Ann Barry at Jeremiah Bulkley at meron siyang dalawang kapatid. Ito ay sina Jan at ang kanyang sister na unknown ang pagkatao nito. Ang kanyang ama na si Jeremiah ay nagtatrabaho bilang isang tindero ng mga pagkain at meron itong posisyon sa Cork government sa Way House. Kaso, iniwan sila ng kanilang ama dahil naubos ang pera nila dahil sa arranged marriage ng kanyang kapatid na si John, kaya lumipat sila ng Dublin, Ireland. Si Margaret Bulkley at ang kanyang ina na si Mary Ann Bulkley ay sumulat sa uncle niya at ikinuwento ang kanilang naging sitwasyon sa pag-iwan ng kanilang padre de pamilya. Ang pangalan ng kanyang uncle na kapatid ng kanyang ina ay si James Barry na nakatira sa London, England at isa itong artist. Kinuha sila ng kanyang uncle at tumira sila sa London ng matagal na panahon. Pinakilala si Margaret Ann Bulkley ng kanyang uncle sa mga kaibigan nito na sina Edward Fryer na isang physician at Francisco Miranda na isang general ng Venezuela. Si Fryer at Miranda ang naging mentor ni Margaret Bulkley para makapasok siya sa medical school dahil humanga sila sa talino na mayroon si Margaret. After nang pinakilala si Margaret ng kanyang uncle na si James Barry sa mga kaibigan nito na naging mentor niya nga, ay yumaw naman ito sa hindi alam na dahilan. Ngunit ipinagpatuloy pa rin nila Fryer at Miranda ang pagtulong kay Bulkley na umabot na nga ng 2 taon. Dahil sa nagtagumpay siya sa kanyang pag-aaral, ipinagpatuloy ni Francisco Miranda ang pagtulong kay Margaret Bulkley at nagsabi ito sa kanya na maaari siyang makapasok sa medical school kahit mga kalalakihan lamang ang may karapatan pumasok dito. Sinabihan pa nga siya ni Miranda na magpanggap siyang lalaki at tutulungan siyang makapasok sa medical school sa Scotland at pumayag nga siya sa sinabi nito at nadala din siya ni Miranda sa Venezuela. Noong taong 1809, ipinagpatuloy niya ang pagpapanggap na lalaki at ginamit ang pangalan ng kanyang uncle na yumao na si James Barry.
Nagsimula na nga siyang pumasok sa University of Edinburgh ng Scotland hanggang natapos niya ang kanyang medical exam noong taong 1812. Huli na si Francisco Miranda ng mga kalabon sa giyera na isa sa mga naging mentor ni Margaret at hindi katagalan namatay nga ito dahil sa typhus. Kaya nang mamatay si Miranda ay bigla na lang naglaho ang kanyang pangarap na makapag-aral ng medisina sa Venezuela bilang isang babae at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng medisina sa England kahit nagpapanggap pa rin siya ng lalaki. Nakapagtapos nga siya sa medical school at naging Doctor of Medicine o MD. Ito yung the highest medical degree. Si James Barry o Margaret Bulkley ay sumanib sa British Army para magserbisyo bilang isang assistant sa hospital hanggang naging assistant siya ng isang surgeon doctor at nasa gitna sila ng giyera sa Waterloo noong 1815. Lumipat siya sa Cape Town ng South Africa at nanirahan dito dahil sa indigenous population ang meron sa lugar na ito, marami siyang natutunan na teknik sa panggagamot. At pinag-aralan din niya ang local plants sa lugar na iyon para makagawa ng gamot para sa syphilis na sakit. Ang syphilis na isang uri ng bacterial infection na nakukuha sa pamamagitan ng sexual contact. Habang nagpa-practice pa rin siya sa medisina sa Cape Town, noong July 26, 1826 ay nakagawa siya ng isang cesarean section para sa isang buntis na delikadong ilabas ng normal ang bata. At nagtagumpay nga siya sa cesarean operation niya at nailabas ang bata ng malusog at safe ang mag-ina at ipinangalan pa nga ito ng James na katulad sa kanya. Natutunan naman niya ito sa medical school pero 2 beses pa lamang siya nakakita ng cesarean section. Nakakahanga talaga siya dahil sa pagiging malakas ang loob niya at pagiging matalino kaya nagagawa niya na magtagumpay sa kanyang panggagamot. Noong taong 1828, umalis na siya sa Cape Town ng South Africa at lumipat sa Malta na isang bansa sa Southern Europe at tumulong sa mga tao roon dahil nagkaroon ng cholera outbreak sa lugar na iyon. Dahil sa pagiging masigasig niya, ang Duke of Wellington ay personal na nagpasalamat sa kanya. Ilang araw nakalipas, na-promote si James Barry as a prestigious position of medical inspector sa British Army. At noong taong 1857 ay lumipat siya pa Canada para pagsilbihan at pangalagaan ang mga sundalo roon. Noong 1859, dahil sa malamig na panahon ng Canada, nagkasakit ng influenza si James Barry hanggang naging dahilan ito ng bronchitis. Alam naman natin na napakahirap ng sakit ng bronchitis. Ito kasi ay ang pamamaga ng bronchial tube o isa sa mga parte ng respiratory system kung saan ito ay nagdadala at naglalabas ng hangin sa ating baga. Si James Barry ay bumalik muli sa London noong 1859 at bumitaw na rin siya sa pagiging army dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Hanggang nagkaroon siya ng dysentery disease. Ito yung pamamaga ng intestine o blood diarrhea o dumudumi siya na may kasamang pagdurugo. At noong July 25, 1865, yumao siya dahil sa sakit ng dysentery sa England after ng kanyang kamatayan. Na si Sophia Bishop na ang kanyang servant ang nag-asikaso sa kanyang bangkay ay nagulantang sa kanyang natuklasan na isa palang babae si James Barry. At nakitaan pa nga ito na may bakas na tinatawag na stretch mark na makikita lamang sa mga buntis na nagpatunay na nanganak siya. At napabalita na nga ito sa newspaper sa buong Britain na ikinagulat ng karamihan lalo na sa mga nakakakilala sa kanya. At higit sa lahat, isang patunay na naging magaling na doktor pa siya at sundalo sa gitna ng pagpapanggap niyang lalaki.
Maraming humanga sa kanya dahil sa 44 years niyang paglilingkod bilang isang doktor at bilang isang military official na wala man lang nakakapansin sa kanya na isa pala siyang babae. At napababalita nga na may anak nga itong nagngangalang Juliana Bulkley na walang kaalam-alam na ang kanyang ina ay isang magaling na sundalong doktor. Kaso itinago ito ng British Army ng 100 taon. Ang kanyang tunay na kwento at ipinaon ito sa limot. Noong 1950, may isang historian na humingi ng permiso para makuha ang talaan ni Isabel Ray na gumawa ng talaan tungkol kay James Barry o Margaret Ann Bulkley upang malaman ang lihim ng buhay nito. Sa realidad ng buhay noong una pang panahon, napakahirap talagang mabuhay bilang isang babae dahil masyadong binababa ng ibang kalalakihan ang mga kababaihan noon. Mabuti na lang marami nang nagbago sa panahon natin ngayon at isa-isa nang nakikilala ang mga kababaihan at nakikitaan na nga na ang mga babae ay kaya na rin ang trabaho o gawain pang lalaki. At meron na rin mga batas para sa mga kababaihan na ito ang mga ngalaga sa karapatan ng mga kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang katangian na dapat mong iusbong at gamitin ito sa tama. Babae ka man o lalaki, pahalagahan at irespeto kung ano ang meron ng iba. Kaya, kaalaman ay kayamanan, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?